Shalom. Shalom. Shalom Alaikum. Catholic Daily Gospel Reading. The Gospel of today is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 9 verses 14 to 17. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya ay tinanong, "Kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit hindi po nag-ayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-ayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala rin nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginagawa, puputok ang balat. Matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. At sa gayon, kapwa ito nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So it's about the question of fasting. Fasting ng alagad ni Juan. Kasi parang siguro bakit ba itong mga alagad ng Panginoon lagi sila nagpa-fasting. Alam naman kapag nagpa-fasting ka, nagugutom ka, siguro parang naiinggit sila ba? Bakit lagi kami nagpa-fasting, lagi kami nagugutom? Yung mga alagad mo parang piyesta palagi kasi walang fasting. So parang siguro ganun yung mga rason nila, no? Kasi parang it's unfair for us. Yung mga alagad ni Juan at yung mga Pariseo ay lagi daw nagpa-fasting. So nagtanong yung mga alagad ni Juan kung bakit hindi nagpa-fasting ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo. So ang sagot ng Panginoong Jesucristo ay, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ginasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-ayuno. So kasi kung titingnan natin doon sa Old Testament, doon sa Joel chapter 2, ay talagang ina-associate yung fasting, sa morning, yung kalungkutan. Kasi doon sa Joel chapter 2, ay yun yung pagkakataon na inayayahan ang mga tao na mag-ayuno. So, ayun yung palagi nating binabasa na reading, especially sa panahon ng Lent. Yan, binabasa natin yan. Sa Joel chapter 2, sabi rito, "Hipan ninyo ang trompeta sa Sion at ibibigay ang hudyat sa banal na bundok ng Diyos. Manginig kayo mga taga-Huda sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Ito ay makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong kalangitan at lilitaw na pakapal ng abalang tulad ng kaglagan at ng dilim sa kabundukan." Okay. Sa verse 12, umpisa sa Joel chapter 2 verse 12, "Gayon man, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin, mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati." So, ang fasting is always associated sa morning, kalungkutan. So, kalungkutan, hindi ka kakain, di ba? So, kung makita natin kahit si King David nung nagkasala siya kay Yahweh dahil kay Bathsheba, ay sinabi ni Nathan na mamatay yung kanyang anak. So nagfasting din si David, hindi siya kumain at nagdamit siya ng sako.
at nagbuhos pa ng abo sa kanyang ulo. So, ang fasting is associated sa mourning, yung kalungkutan, pamimigati. Kaya ganon. So, hindi pwede, sabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 9, hindi pwede na malungkot yung kanyang mga alagad kasi kasama nila ang Panginoon Kristo, ang lalaking kakasal. Andyan sa kanila yung bride. So, makikita na natin na dito ipinapakita ng Panginoon na He is the bride and the bride, He is the bridegroom and His bride is the church, we. Kaya nga kung titingnan natin doon sa Revelation, at magikay dito sa aklat ni San Mateo na siya yung lalaking ikakasal na hinihintay natin pagdating ng araw, di ba? Yung mayroong 10 virgins na may 5 matalino at 5 hindi, mga foolish or mga hangal. So doon, dito rin pinapakita na ang Panginoon Kristo yung bride. So papaano, sabi ng Panginoon, papaano maging malungkot ang sabi dito, sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nilang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-ayuno. So yan mga kapatid. So, bakit sila magiging malungkot na kasama pa nila ang lalaking kinasal? So ang fasting associated to mourning. Lalo na yung kanina yung Joel chapter 2 verse 12 na associated siya sa kalungkutan. So, hindi pwede sila, kaya ang sagot ng Panginoon, hindi pwede sila mag-fasting kasi kasama pa nila ako. Siguro joke yun ng inggit or selos. Sila nagugutom, ang mga lagad is happy-happy palagi. Then, the rest of the verses, yung chapter 16 and then verse 17, isang paglalarawan ng Panginoon dito na sabi niya walang nagtatagpi ng bagong tela. So, according dito sa footnote na binasa ko sa New American Bible, it's about mixing, parang you are mixing the Old Testament, the Old and New Covenant, which is incompatible, sabi dito. Masahin natin na ito sabi. Sa footnote dito sa Matthew chapter 9 verse 16 to 17 dito sa New American Bible, sabi niya, each of these parables speaks of the unsuitability of attempting to combine the old and the new. Jesus' teaching is not a patching up of Judaism, nor can the gospel be contained within the limits of Mosaic law. So yan yun. So, kuhan tayo sa fasting. Balik tayo sa fasting. Ang isa sa use ng fasting is makikita natin doon sa purpose ng fasting, makikita natin doon sa Matthew chapter 17 verses 20 to 21 na sinasabi dito, sabi niya, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi niya magawa. Verse 21, ngunit ang mga ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno. So, sa ating spirituality is kailangan natin yung prayer and fasting. Pero ang hindi ito para gawin natin na parang hunger strike na magpa-fasting tayo para ibigay ni Lord sa atin kung ano yung kahilingan natin. Ang fasting is a part pa rin ng self-discipline. Yung you are chastising yourself, sinusupil mo yung sarili mo. Yan, nagpa-fasting ka, parang hunger strike yung dating na kapag hindi ka titigil ng fasting mo, kapag hindi nag-grant ni Lord yung panalangin mo, yung parang minamanipulate ni si Lord. So, kailangan sa pagpa-fasting natin is mapapurify pa rin natin yung intentions natin. Ano ba yung intentions natin sa ating pagpa-fasting? Baka nagpa-fasting ka, parang hunger strike yung dating.
magpapasting ako para ibigay sa akin ni Lord yung panalangin ko. Hindi dapat ganun yung intention. So sa prayer and fasting natin is natural habang nagpa-fasting tayo, habang nagugutom tayo para magkaroon tayo ng focus. Magkaroon tayo ng focus. Magkaroon tayo ng discipline sa sarili natin. Kasi once na magpa-fasting ka, actually kapag nagpa-fasting ka, ako nakaranas ako mag-fasting kasi na ang mga 2 beses na isang linggo, 7 days. Puro liquid lang, pero hindi siya absolute fasting kasi nakakainom pa rin ako ng liquid eh. Ibig sabihin sa 7 days na yan, sa unang 2 araw, andun yung struggle. Then, after na malampasan mo na yon is parang wala na. Of course, dapat ka rin, hindi ka rin physical, talagang mag-rest ka. You are in prayer talaga absolutely, study the Word of God. Pero hindi natin dapat gawin na parang i-style na hunger strike natin para ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Dapat manaig pa rin yung sinasabi sa banal na kasulatan na your will be done, Lord. Your will be done. Hindi natin siya gagamitin na parang hunger strike. Hindi ka titigil or magpapasting ka para ipagkaloob sa iyo ni Lord yung prayer mo. Dapat gagawin natin ito para sa self-discipline natin. Sinusupil natin yung laman natin. Diba? Kasi kung masupil mo yung isang area sa buhay mo, masupil mo yung sarili mo, yung appetite mo, then you can conquer also other areas ng buhay mo. Yan. So, hindi natin siya gamitin na parang, prayer and fasting tayo para ipagkaloob sa atin ng Lord. Hindi ganun. Ang tendency niyan, kapag nag-grant yung prayer mo dahil doon sa prayer and fasting mo, baka instead na si Lord yung mag-glorify, sa iyo napapunta yung glory. Kasi talaga nag-fasting kami 7 days. Try to imagine, 7 days. Nag-fasting kami. Ang galing nyo. Nakapag-fasting kayo 7 days. So, yung purpose ng fasting natin is dapat mapopurify natin. Siguro yan yung pinaka-basic about sa fasting. Na mag-fasting tayo is para isik natin yung kalooban ni Lord. Mag-fasting tayo para madisiplin natin yung ating sarili. Mag-fasting tayo para at the same time, kasi kung kaya mong masupil yung appetite mo, yung physical, yung need ng physical na pangangatawan mo, then the other areas can follow. Diba? So kung hindi mo kayang mag-fasting, lalo na kapag halimbawa may bisyo ka, nagsaserve ka na sa Panginoon, may bisyo ka pa rin. So kapag magpapasting ka, kung makayanan mo yung fasting na yan, makakayanan mo rin supilin yung sarili mo doon sa ibang area ng buhay mo. Halimbawa, yung mga bisyo mo, hindi mo kayang tanggal-tanggalin. Yung iba dyan, mga nagsaserve na, ang tagal na nagsaserve, pero naninigarilyo pa rin. Ang lakas pa rin uminom ng alak. Diba? Try mo mag-fasting. Kung makayanan mo mag-fasting ng 7 days, makakayanan mong isupilin yung sarili mo, itigil yung bisyo mo. Kasi kung napigilan mo ngayong sarili mo, na kumain ng isang linggo, hindi ka kakain, kung napigilan mo, much more. Mapipigilan mo rin yung ibang pagnanasa ng katawan mo, masusupil mo rin yung ibang area na desire, yung desire of the flesh. Kung hindi mo kayang fasting 7 days, much more. Paano mo maalis yung sigarilyo mo? Paano mo maalis yung bisyo mo sa alak? Yung severe na pag-iinom ng alak? Diba? Yung nagdilingkod na, ang tagal-tagal na, ang lakas pa rin uminom ng alak. Good morning, Brother June. Maaga po kayo magising,
So yun mga kapatid, yun yung fasting. Gawin natin yung fasting para supilin yung ating sarili, disiplinahin natin yung sarili, pero hindi natin parang gawin na parang, mag-prayer and fasting tayo para i-grant sa atin ni Lord ang ating panalangin. Yung purpose, yung motivation ng fasting natin. Dapat i-purify pa rin natin. Hindi para i-manipulate natin si Lord. Di ba? Parang nagpa-fasting ka, i-manipulate mo si Lord. Hindi ganun. Ang purpose ng fasting is para sa ating kapakanan. It's a sign of mourning. Di ba? So, halimbawa, mayroon kang prayer na about sa conversion ng pamilya mo. So, Brother John, may live ako umaga at gabi. Kung minsan nakikita ko po kayo sa gabi, kaso lang, hindi ako makaka-join kasi nasa labas ako sa kalsada ako. Minsan gabi na kasi kami nakaka-uwi. So, minsan nasisilip ko lang yung mo. So, hindi ko rin mapakinggan kasi kahit mag-earphone ako, kapag tumatakbo yung motor ko, nakamotor lang naman kami, maingay pa rin, di pa rin masyado, hindi pa rin masyado marinig. Kaya kung minsan nagdadaanan ko po kayo sa gabi. Pero sa umaga, hindi ko po masyado kayo kasi busy nga sa labas ako most of the time. So, yun mga kapatid, na mag-fasting tayo, hindi parang i-manipulate natin si Lord. Mag-fasting para sa sarili natin, malisiplina natin yung ating sarili. Okay? Kasi ako nga, sinasabi ko sa inyo, nakaranas na ako mag-fasting ng mga 2 beses na 7 araw. Pero hindi siya absolute. Liquid, uminom ako ng liquid, tapos wala akong ginagawa. Basa lang ng banal na kasulatan, then prayer, ganun lang. So, hindi natin siya gagamitin na parang i-manipulate natin si Lord. Mag-fasting tayo mga kapatid, para i-grant sa atin ni Lord ang ating mga panalangin, which is hindi tama. So, mag-fasting tayo, halimbawa, mag-fast ka because of, para sa conversion ng pamilya mo. So, pwede. Kasi parang nagmo-mourn ka in behalf of them. Kasi ang fasting associated sa mourning, yung pagluksa or kalungkutan. So, nalulungkot ka sa estado ng iyong mga mahal sa buhay na until now is malayo pa rin sa Panginoon, you can offer a prayer and fasting for them. Lord, I offer this fasting, prayer and fasting for the conversion of sinners. I am offering this prayer and fasting for the conversion of all my loved ones. I am offering this prayer and fasting for the healing and deliverance of my wife or my loved ones or other people. Pwede yun. Pero, i-consider pa rin natin lagi yung kalooban ni Lord. Siya pa rin, yung kalooban mo pa rin, Panginoon, ang masusunod. Hindi natin siya pwede i-manipulate. Hindi natin siya pwede utusan. Kundi, Lord, ang kalooban mo, always invoke natin, Lord, ang kalooban mo, kung anong kalooban mo para sa kanila. Ngunit alam ko na ang kalooban mo, ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at maligtas. 1 Timothy 2:3 and 4. So, yun yung mga kapatid. Lagi natin i-consider yun yung kalooban ni Lord. Hindi yung parang gagamitin natin yung prayer and fasting natin para i-manipulate natin sa Lord. So, dapat i-consider natin yun na lagi ang mangingibabaw ay ang kalooban ng Panginoon. Okay, so maybe that is by now. Okay, Brother John, viewers mo. Okay. So, inam yun. Sa akin naman, kanina nag-live na ako.
about sa ano naman, patungkol naman sa paglago bilang mga manggagawa. So ito ay second episode na baga about sa daily gospel. Ang daily gospel kung saan ay pumapatungkol sa pagtanong ng mga alagad ni Juan Bautista sa Panginoon bakit ang kanyang mga alagad ay hindi nag-aayuno. Sila daw ng mga Pariseo daw ang alagad ni Juan ay malimit na nag-aayuno. So parang odyok yata ng inggit yun kung bakit sila nagtanong sa Panginoong Jesucristo. So ang sagot ng Panginoon, makapag-aayuno ba ang mga panauhin kung kasama pa nila ang ikinakasal? Na always ang Panginoon ay pinapakilala niya ang sarili niya that He is the groom, at alam naman natin na ang bride ay ang kanyang simbahan. So our Lord Jesus Christ is the groom and the bride is the church, at ang church na ito ay isa lang. At ang bride na ito ay isa lang, hindi marami. So, yun yung reality na sa pagbalik ng Panginoon, ay i-unify niya ang kanyang sarili sa kanyang bride. So, sa pagbalik, thank you, Brother John, sa pag-support. Kaya gusto ko live mo, bro. Support ko, tulong sa dagdag kalaman, bro. Okay, thank you, Brother John. So, hindi ako nakapamiyasta sa iyo dyan nung araw ng Pasig, nung July 2. Sa Pasig holiday, kaso lang sa Makati kasi pumapasok ang asawa ko. And then ako naman, outside naman ako. So in-associate ng Panginoon na siya yung bride, siya yung groom, and the church is His bride. Kaya nga kung nag-aaral tayo na doon sa sa Ephesians chapter 5, na sinasabi doon that Jesus is the head of the church and the church is His body. So therefore, inseparable yun. So, sa pagbalik ng Panginoon, i-unify niya yung kanyang sarili or kukunin niya yung kanyang iglesia at isasama sa kanya. So, there is only one church supposed to be, mga kapatid. Kasi ang church na ito yung bride. Hindi maraming churches. Hindi infidel ang Panginoon. Hindi siya what we call this, hindi siya maraming asawa. Isa lang ang kanyang asawa. At yan ang asawa niya, yung simbahan. Yan yung katotohanan. Kaya nga, sa John chapter 10 verse 16, is sinasabi doon na, I have other sheep that is not in this sheepfold, that I have to take care of them also, so that there will be one church and one shepherd. So yun yung inaasahan ng Panginoon, na magiging isa ang kawan. Hindi marami ang kawan. Kaya nga yung mga pastor na may mga degree, may theological degree, mga malalalim na degree, ang pinag-aralan nung ma-realize nila yung truth about this is nag-convert sila sa Catholic Church despite na ang laki ng kanilang pakinabang sa kanilang mga simbahan. Kasi we try to imagine, ipapangaral nila sa mga member nila yung tithes and offerings. Maliban sa tithes, meron pang offerings. There are times na ang offerings is greater than the tithes. So, ando na yung mga privileges sa kanila. Pero, pinili pa rin nila mag-convert sa Catholic Church because of the truth that there is only one bride and there is one groom, and that is Jesus Christ. Kaya nga yung John 10:16, total na pag-usapan natin because Jesus is the bride. Yes, Brother John. Yes, ang sakramento ng simbahan. Yes, so given yan sa simbahan, sa iisang simbahan. So mga kapatid, na
Ang bride na ito ay ang simbahan. Hindi maraming bride. There is only one bride, the church. So, very consistent naman yan eh. Diba? Mula nung umpisa doon sa Matthew 16, I will build my church. Then, pagdating sa John 17, He prayed for the church to be one. Then, pagdating sa John 10:16, sabi niya, I have other sheep that is not in this sheepfold. Wala sa kawang ito that I need to take care of them also, so that there will be one flock and one shepherd. So yun yung hangarin ng Panginoon, yun yung desire niya, God's plan for His church, be one. Hindi marami. Mga kapatid. So there is, yun yung pagbalik ng Panginoon. Kaya kung totoong naghahanap ka talaga ng katotohanan, kung itong mga pastor na ito, wala lang sila talagang mga personal na agenda, wala na sila talaga mga personal na agenda, is magbabalik sila sa Catholic Church. Kasi alam naman nila lahat eh, na they all came from the Catholic Church, whether they like it or not. Matitrace nila kung saan sila nagmula. So yan mga kapatid, na ang Panginoon sa Kristo is the bride, and the church is, the Lord Jesus Christ is the groom, and the church is His bride. Na katulad nga nung sa 10 virgins na 5 ang mga matatalino at 5 ang hindi, na naghihintay sa pagdating ng bride, ng groom. Oo, Brother John, yan yung outside the church, there is no salvation. Kasi ang church is parang kinakatulad siya dun sa Noah's Ark. Kasi ang truth ay ipinapangaral sa simbahan. So if you are not in the Noah's Ark, talagang maano ka. Pero of course, may mga yan, Brother John, na merong explanation yan ngayon, paano yung hindi nakarinig ng aral ng Panginoon na maliligtas din sila doon sa meron ng malalim din na paliwanag yan. So hindi naman na rin yan sa ngayon, hindi naman ini-insist ng simbahan yan. Pero kung halimbawa alam mo na ang katotohanan that the Lord Jesus Christ established the church, yet they continue to be stubborn about this truth, then talagang there is no salvation for them kasi andun yung stubbornness nila eh. So, yan? Sa Latin, Salos, ano ba yun? Meron yan. May paliwanag na yan na hindi naman natin minimonopoly yung kaligtasan sapagkat although yun naman, pero yung truth na yan ay nanatili pa rin yan. Hindi naman tinatanggi din ng simbahan yan or winawaksi na andyan pa rin yan yung outside this church there is no salvation. Kasi ang kaligtasan ay tinuturo doon sa loob ng simbahan, at ang simbahan ay tila baga ark of Noah's Ark, na if you are outside the Noah's Ark, of course talagang hindi ka maliligtas. So yan, although kung aralin natin yan, Brother John, outside the church there is salvation, ay hindi naman natin minamanipulate or hindi naman natin minamonopoly yung salvation. So marami yan, may mga resources pwede nilang hanapin kung ano ang kahulugan yan. Okay. So, extra ecclesiam nulla salus. Okay. So, yan. Ang mga Protestant ay nanyayahan ng simbahan to go back home. Ayun nga, Brother June. Ayun naman talaga ang layon ng Panginoon. Kaya nga, pinagdasal niya. Kung nagbabasa sila ng Biblia, hindi sila matigas ang ulo,
Then dapat yung John 17 na prayer niyang Panginoon ay pinapakinggan nila. Kaya nga si Dr. Scott Hahn ay meron siyang libro na Rome Sweet Home. Meron ka ba nun, Brother June? Yung Rome Sweet Home. So, yun yung ano niya. And then yung isang libro na maganda rin, yung Surprised by the Truth. Ayan. Pwede nila hanapin yan sa Tutos Tuos Bookstore sa Green Hills. Maraming mga magagandang aklat dyan sa Tutos Tuos. Pagmamayari ni Sir Henry C. na ang president ng Defensores Fide. Yan, Defensores Fide Foundation. Isang branch ng Catholic Faith Defenders. So dyan sa Tutos Tuos sa Green Hills, maraming pong aklat dyan. Yung Coming Home, ayan, Rome Sweet Home ni Scott Hahn, and then yung Surprised by the Truth, and many other books na mga magaganda. So, maybe that is by now, Brother John, kasi ayan, tatrabaho pa. So, Shalom. Maraming salamat po sa mga nag-like, and then sa mga sumilip or dumaan, though hindi man nag-tap ng screen yet, na maaring nakinig sila sa atin. So, that is by now, mga kapatid. May God bless us all. Blessed Saturday sa ating lahat. Amen. Bye, Brother John. Salamat po.